Hello guys! So ayan, welcome back to my channel again. My name is Jap. Kumusta po kayong lahat? So yun guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. By the way guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng ating Facebook. Ayun, i-message nyo na lang ako. Then sa mga interesado guys sa ating single sign, ayan, ina-upload po natin yan sa kabila nating channel, sa Jade Diaries. Ayan, note na lang po kayo guys, okay? So, by the way, tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Kanino po itong love reading, spirit guide? Kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon? Meron tayong religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So, pwedeng may distance, no? Sa connection nyo. Meron boundary, especially kung itong taong kadil mo is parang foreigner. Magkaiba kayo guys ng culture. Magkaiba kayo ng relihiyon. And isa to guys sa mga nagiging struggle kasi parang ang hirap mag-adjust lalo na sa kung paano pakisamahan tong taong to. Kasi lalo na no, tayo mga Pinoy, ang hirap sa atin lalo na parang tayo ay masyadong pabibi, di ba, pabebe. Sweet tayo, maasikaso, maalaga, and sobrang ano tayo guys no. Gusto natin guys ng affection and attention do sa partner natin. Kung foreigner kasi ang kadil nyo guys, hindi natin guys pwedeng questionin eh. Iba-iba yung love language nila, no? So, I think isa yan sa nagiging conflict nyo dito guys. Parang nahihirapan kayong mag-adjust. Kasi nga, iba yung culture. So, hindi mo rin alam kung kailan ba siya nagiging sweet sa inyo. Pabago-bago, no? Okay? So, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron po tayong you deserve love. You are lovable. So, kung makikita mo naman, ikaw, napaka-straightforward mong tao. Para kang salamin eh. Kung ano yung pinapakita sa inyong pagmamahal ng person mo, yun din yung parang ibinibigay mo, no? O ibinabalik. What I mean, kung ano yung pinapakita sa inyo, binabalik mo rin sa kanila, guys, ng doble. Ikaw yung tipo ng tao na kaya mong ibigay, no? Yung honesty, kaya mong ibigay sa kanya, guys, yung loyalty. Depende sa kanya, no? Kung paano kanya, guys, pakikitaan ng pagmamahal din. Kung makikita mo, you deserve love, oh. Diba? Aalagaan, mamahalin. Ganon kang klase ng tao. Okay? Talagang iniingatan at inaalagaan mo. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Itong love reading, spirit guide. Meron tayong true love. This is the romance of a lifetime. So, eto guys, someone na pangmatagalan na yung nakikita ko sa kanya, no? Siya yung tipo ng tao na kung medyo nakukulangan ka sa attention, pero kaya niyang ibigay sa inyo guys yung pagmamahal talaga, no? Kaya kanya guys alaya ng pagmamahal, kaya kanyang ilagay sa stability, kaya kanyang panindigan. Hindi mo lang talaga magigets yung ano niya, body language niya, no? Yung treatment niya sa inyo, hindi mo lang magigets kasi pwedeng hindi siya guys showy, no? Pero kung makikita mo, nakikita ka ng person mo bilang isang someone na true love, no? Ikaw yung true love niya. This is the romance of a lifetime. So, nakikita kanya na someone na pangmatagalan eh. Tignan pa natin. Kanina po itong love video.
Okay, so meron tayong let your friends help you. So, malaking tulong din guys yung mga kaibigan mo, no? Lalo na sa pagbibigay sa inyo guys ng advice. Kung ikaw kilala mo yung sarili mo na bakit parang ulit na lang yung cycle na lahat ng minamahal mo, sinasaktan ka, tanungin mo yung sarili mo, baka mga maling tao yung napapapasok mo sa buhay mo. Kaya nga sinasabi dyan guys, makakatulong yung advice ng mga kaibigan mo. Siguro, guys, makinig ka rin minsan sa kanila, no? Hindi naman sila guys mag-aaksaya ng panahon, oras na mag-advise sa inyo para lang ma-convince ka, para i-fix mo lang yung sarili mo. Aware ka, no? Kilala mo yung sarili mo na mas mahirap, no? Mas ikaw nahihirapan kang i-fix yung sarili mo na hindi mo may tanggi. Na parang minsan may pagka-overthinker ka, nagiging paranoid ka dito sa relationship na to. Kahit nakikita ko naman guys na mahal ka naman itong taong to. Oo, nabibigyan mo pa rin guys ng meaning. Nabibigyan mo pa rin guys ng maling interpretasyon etong ginagawa niya sa inyo. Okay, so tignan pa natin, meron tayong trust. Kailangan mo lang magtiwala sa taong to. Oo, yung iba kasi inyo guys, ayan, sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, mga maling taong pumasok sa buhay mo, na-absorb mo na yung pagiging red flag nila. Okay, baka hindi ka aware doon. Minsan tanongin mo rin yung sarili mo, ano kaya yung mali, no? Ano kaya yung kailangan mong itama sa sarili mo? Baka hindi ka aware, nagiging nagger ka, nagiging red flag ka na din. 'Di ba? So, try to fix yourself din, guys. Kasi pwedeng na-absorb mo yan sa mga past relationship mo na toxic din. Okay, tignan natin kanina po itong love reading. Meron tayong passion. O, di ba? Passionate naman pala yung person mo, guys. Okay. Grabe. Oo. Sorry naman. Grabe kasi guys, oh. Tignan nyo naman yung ginagawa ng person mo dito. Talagang mafe-feel mo yung love niya pag nagiging sweet naman siya sa inyo. Pero bihira lang yan guys. Pero ramdam mo. Yan, finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Diba? Laking impact nito guys sa inyo. Etong relationship nyo ngayon ng person mo. Okay? Etong relasyon nyo ng person mo, nakaka-apekto kasi yung trabaho. Sobrang busy. Walang time sa inyo yung person mo. Kasi mas busy siya sa trabaho. Kagaya nga ng sabi ko guys, pwede kasing, ayan, foreigner or pwedeng abroad. Pwedeng magkaiba ng religion. And yung person mo guys, syempre, ina-absorb niya, no? Sinasabuhay niya talaga. Kaya talagang sobrang workaholic itong taong to. Mas importante talaga sa kanya guys, maibigay yung stability doon sa family. Okay? Maibigay yung stability hindi lang sa pamilya kundi para sa inyo. At pakiramdaman mo rin guys, 'di ba? Na baka lahat naman ng ginagawa niya is para naman sa inyo. So titingnan natin. Okay. Ano ba yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Spirit guide. Ayan. Ano po yung nararamdaman? So, meron tayong, di ba, traumatic events. Okay, basahin na natin, layo kasi. Traumatic events, playing the victim, immerse, and fame. So, 10 of Swords. Nahirapan siya ngayon. May pagtatalong nangyayari sa inyo, guys. Mukhang hindi kayo nagkakaintindihan. Communication, kailangan nyo i-work out, ano. May nakikita ko dito, guys. Nahihirapan ngayon yung person mo, nagsisuffer, broken-hearted, 10 of Swords, grabe. Ang pinapakita sa akin dyan, guys, parang binibigyan niya naman, guys, ng paliwanag yung mga ginagawa niya, kung bakit siya, guys, nagiging busy. Okay? Pero I think, hindi na, guys, tumatalab sa inyo. Oo, hindi na tumatalab to.
So, siguro meron din kayong usapan na parang magkikita, then parang hindi naman guys tinutupad ng person mo. Ten of Swords is parang dami niya guys, parang, ano ba, alibay, no? Ang dami niyang alibay, like, may plano kayo, tapos parang hindi niya guys itutuloy. So, ang nangyayari guys, nagtatalo kayo. Okay? And lalo na siguro mabarkada, yung paalis-alis, pinagbabawalan, tapos ginagawa pa rin yung ayaw. So, yan, isa pa sa nagiging dahilan. And nakikita ko nagsasuffer yung person mo ngayon. Ten of Swords. Okay, ear sign to, Aquarius, Gemini, Libra. Anong tingin sa'yo ng person mo ngayon? Paano ka tignan ng person mo ngayon? Paano kanya tignan ngayon? Meron tayong 7 of Coins. Okay, so 7 of Coins, guys, is parang yung pananaw niya eh. Okay? Meron siyang hinahabol. Oo, meron siyang ambisyon. Especially stability. Ayaw niya guys parang tumandang wala man lang nangyari, no? Gusto niya guys maging stable lahat. And sobrang sipag, sobrang maasikaso nitong taong to. And workaholic. Ayan o. Sobrang workaholic. Ngayon, nandun pa lang siya guys sa basic. Pero sobrang ine-enjoy and sobrang pinagpapasalamat na nitong taong to. Oo. Yung mga blessing na dumarating sa kanya, sobrang pinagpapasalamat niya na yan, guys. Okay, 7 of Coins. Capricorn, Taurus, and Virgo. So, kung paano kanya guys tignan, ayan, pinagpapasalamat niya na guys yung pagiging workaholic niya dito. And pinagpapasalamat niya rin guys yung pagiging workaholic mo dyan. Okay, ikaw yung tipo ng tao na masipag, matyaga, and parang doon nagkakasundo kayo. Sa part na yon magka-vibes kayo eh. Oo. Tignan pa natin. Tignan pa natin. Ano yung magiging plano ng taong to? Plano na itong person mo sa connection nyo. The Magician. Okay, so guys, itong si The Magician, masipag to, no? Matyaga, masikaso, ma-effort. So, nakikita ko mag-effort siya sa inyo. Oo. So, I think kinahayaan ka muna niya. Kinahayaan niya muna magkaroon ng distance sa inyo. Pero, gagawa to ng paraan, no? Gagawa yan ng paraan para maging maayos yung relasyon nyo. So, ngayon, huwag mo siyang i-pressure. May nakikita ko, meron naman siyang plano. Kung sa tingin mo wala, may plano to. Okay? So, outcome. Ito naman tayo sa outcome. Meron tayong Page of Wands. Good news, bright idea, rush in head first. So, grabe yung outcome ha. Parang Page of Wands kasi, pag sinabing page, bago, no? Wands is passion. So, sabihin, meron siyang nare-realize, no? And parang page kasi parang may bago siyang nafe-feel. Parang meron siyang bagong nafe-feel sa inyo. Mas tumitindi yung pagmamahal. Yun ang nakikita ko sa kanya ngayon. Okay? So, Aries, Leo, Sagittarius energy to. Tignan naman natin guys sa side mo. Yan. Tignan pa ba natin yung zodiac sign? Okay. Meron tayong Leo, Aries, Gemini, and Cancer. Meron tayong Libra, Virgo, Scorpio, and Sagittarius. Meron tayong Libra, Sagittarius, Capricorn, Leo, Taurus, and Gemini. Pisces. Okay. Tignan pa natin. Nararamdaman mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Oops. Meron tayong the Empress. Nurturing, fairness, and growth. Empress. So, someone na masyadong
dominant, no? Empress ka eh. So, kabaligtaran ng emperor, no? So, medyo ano ka, dominant. Ayaw mo ng parang, basta ramdam mo eh, parang may power ka dito. Nakokontrol mo siya na under mo tong taon to. Okay? Kasi ikaw stable ka eh. Hindi, actually, darating ka nga sa point na baka hindi mo siya kailangan. Marirealize mo, hindi mo siya kailangan. Parang ganon. Okay? So, yung nararamdaman mo sa kanya, guys, ayaw mo magpa-under sa taong to. Ayaw mo magpatalo sa taong yan. Ayan. So, tingnan natin ano naman yung tingin mo sa taong to. Meron tayong Queen of Coins, mature, successful, and practical. Diba? Mature, mas ahead sa inyo. Pwedeng mama's boy, mama's girl. Pero nakikita niyo naman guys na itong taong to is someone na nagiging successful dahil nga marami siyang side hustle. No? Queen of Coins eh. Magaling to pagdating sa pera. So, ganun mo siya guys nakikita. And yun naman yung lumalabas sa card na sobrang workaholic yung person mo. So, Earth sign, energy, Capricorn, Taurus, and Virgo. Ano yung plano mo sa connection na to? Meron tayong Seven of Wands, conviction, defiance, stand your ground. So, nakikita ko guys na mas pinoprotektahan mo yung sarili mo. Seven of Wands, ang dami mong pwedeng sabihin sa kanya na masakit, nasasaktan ka na, nahirapan ka na. Pero mas pinipili mo guys na wag sabihin kasi aware ka eh, masasaktan mo siya. And baka masaktan mo rin yung sarili mo. So, Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay, ayan. Seven of Wands. Tingin mo sa kanya. Okay, yung plano mo sa kanya is parang medyo magiging distant ka sa taon to. Okay, outcome. Meron tayong Ten of Wands, burnout, uphill battle, taken for granted. So, yun. Parang masamay loob mo sa kanya, parang aalis kang tatalikuran tong taon to na parang, mahal mo ba ako kasi kailangan mo ako? Or kailangan mo ako, kaya mahal mo ako. Grabe yung atake dito, guys. Okay. So, I think, hindi mo gusto, pero parang makakapagsalita ka sa taong to. And gusto mong ma-absorb niya yung nafe-feel mo. Okay? May pagkasiloso, selosa ka dito. Nakikita ko sa'yo, pwedeng minsan yung selos wala na sa lugar. Ayan. Aries, Leo, Sagittarius energy. Tignan natin guys. Meron tayong Capricorn, Pisces, Libra, and Aquarius. Leo, Taurus, Cancer, Sagittarius, Libra, and Pisces. Leo, Virgo, Aries, Cancer, Gemini, and Taurus energy. So, tingnan natin guys, no? Saan na patungo itong relasyon na to? Patay na tatlong card. Meron tayong Nine of Coins, stability, indulgence, thriving, self-reliance. Okay, and Knight of Cups. And Three of Cups. Meron kayong celebration eh. Meron kayong celebrate. So, I think, i-work out nyo pa rin tong relasyon na to. Lalaban, no? Kasi parang kahit pa paano, mas naging sandalan nyo yung isa't isa. Okay, so tignan natin. Message ni person sa'yo. Meron tayong, I will wait for a sign from you. Meron tayong, the timing just wasn't right for us. Ibig sabihin, minsan, magtatalo kayo ng wala sa lugar, like parang parehas kayong pagod, tapos mag-aaway kayo. Minsan, hindi siya case na ilulugar. Parehas kayong sumasabog. Ganon. So, meron tayong I wish I could share my good news with you. So, nakanta kayo ngayon. And sobrang excited siya na i-share sa'yo yung mga ganap sa kanya. Yun nga lang guys, pwedeng distant no? Pwede may communication naman, pero sobrang distant pa rin. Sobrang cold pa rin nung, alam mo yon yung communication. So, yun guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bukas po ulit. Bye-bye.